And I think to myself, what a wonderful world. Hello po mga kabayan, at kung bago ko pa lamang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat po. Ayan mga kabayan, so kasama ulit natin si Pugong Biyahero, si Ralph, and si Peter Paul, and the one and only Kuya Ellie. Kasalukuyang may ini-interview si Kuya, no, si Pugong Biyahero, at kami naman ni Kuya Ellie may nandito. Wow! Hala! Ang ganda! Look at this place! Ayan, so kasama natin sa Pugong Biyahero at kasalukuyan sila nag-interview. Inikot lang natin yung area at ang na-amaze ako sa lugar kasi malinis. Malinis dito at presko. Though ngayon wala masyadong hangin, pero ang sarap ng ganito. Buko, tas dalampasigan. Ayan, tingnan natin sila Pugong Biyahero dito. Ayan. Ikot ulit tayo mga kabayan. May mga ilang bata kami nakikita rito. Mga nagbibisikleta. No? At pakaganda kasi dito. Wala kang magiging rito. Pakalinis. Ano? Ganda ng dalampasigan. Oh. Rinig na rinig mo yung hampas ng alon dito. Pabuko. Pasibuko. Sir. Sir. Ako mangingi sa sir. Gusto mo to sir? Huwag yan, sir. Gusto mo yan sir? Huwag sir. Ayan o. May mga nagbabike dito ang bata o. Diba? Ganito lang sila. O, masaya na sila dyan. Kamusta naman po yung buhay nyo bilang mga magulang itong dalawang bata nagbabike? Hirap, sir. Hirap? Gutom? Pero di mo na ako maniwala, sir. Hindi huminga. Namumula ka. 1,000 lang, sir. 1,000? Ba't na may presyo ka? Bakit may presyo? Bakit may presyo? Umutang kasi ako, sir. Magkano utang mo? 101. O bakit 1,000 hiningi mo? Pambili lang pagkain, sir. Mas maganda pa nga cellphone mo sa akin. Ba't mo tinatago? Sige naman, masuray. Ha? Casing na. Hala. Hello yung mga bata oh. Nak! Ito ang dalampasigan oh. Low tide niya yan, low tide. Mainit lang. Mainit pa ngayon.
Kasalukuyan pa rin po nag-interview doon si Kuya, no? Kasama niya si Ralph. And tayo naman ay nandito sa paligid lamang. At ano po yan, napag-isipan namin, napag-desisyon namin na balikan kasi itong bahay na ito, itong community na ito. Dahil nadaanan po namin ito papunta doon sa lugar kung saan kami nag-i-stay ngayon. So sabi namin, and then ni Pugong Biyahero, balikan natin. Actually 1 oras at kalahati ang layo nito mula doon sa pinagstayan namin. Binalikan lang namin para i-check din yung area. At ngayon naman ay meron silang kinakausap dito at inaalam yung kwento ng buhay nila. Ayan. Pala ko sanang maglakad-lakad papunta doon sa dulo kasi hindi ko pa nakikita yung area na yun. Subukan po natin mga kababayan. Isa ito mga gantong bagay, isa sa mga nakakatuwa, no? Kumbaga ito yung perks ng ginagawa natin pagtulong. Nararating din natin yung mga gantong lugar na hindi natin nakakalain na maganda, di ba? Yung ano yun, yung hindi expect na makakarating tayo sa ganito. Sobrang relaxing, maganda yung ano, di ba? Tambay muna tayo dito. Ayan sila, parang pinaka puno dito eh. Ayan. May mga bahay pa po doon eh. Ayan, so kakatapos lang daw mag-interview nila Kuya, ano, at babalik na rin tayo maya-maya doon sa tinutuloy natin doon sa Jazz, ano, at magpapahinga muna tayo dahil bukas daw ay maaga ulit kaming aalis. Papunta naman doon sa next location natin, which is yung pinaka-target nating puntahan sa lakad natin ngayon. Yun nga lamang talagang sobrang layo na napagod din sa biyahe. So ang ano talaga namin sana is magpahinga. Kaya lang dahil nakita namin tong area na to, binalikan namin. Ano? Alam niyo po, alas 5 pa lang ng umaga, umalis na kami. Nakarating kami dito ng alas 12. So ganun kahaba yung biyahe. Tapos binalikan namin ito after kumain mga 1:30. Binalikan namin itong area na to. At ngayon po ay alas 3 na ng tanghali. Ano? Ayan. Ang daming buko dito. Parang gusto ko na magbuko juice. So bukas, abangan po ninyo mga kababayan yung ating pupuntahan na lugar. At ang nakakaalam lamang po ay si Kuya Eli. Siya po. Sa pupuntahan po namin bukas. Hindi po namin alam yon. Si Kuya Eli po ang nagsikap alamin talaga yung area na yun. Ayun na sila oh. Abangan nyo yun sa... Oo, yung ano. Meron pong magandang kwento. May magandang kwento doon si Pugong Biyahero. So hindi ko ipapakita. Ano po, kasi syempre may spoil kayo. Ano, basta mayroong magandang kwento si Pugong Biyahero na ma-feature po dito sa kanyang charity vlog, ano, sa kanyang YouTube channel. Hi. Bibigyan ka ng lupa, ano gagawin mo? Kung bibigyan ako, anong lupa? Ano muna lupa? May lupa sa paso yan. Sakto. Sa gagawin kong pata. Ay, nagigiling sila. Nagigiling. Bye-bye, Pod! Bye-bye! Uy, padapa. Uy, ano yun? Uy, ano yun? Ano yun? Uy! Uy, muna! Ayot pa yan, ha? Uy! Uy! Sige ba? Uy! Uy, nagbabay ulit ulit. Babay ka ba? Sabi nila, babay po sir. Geo! Sige. Geo, patakbo. Babay pa siya. Ayan, nakauwi na kami. Naglalakad kami ngayon. Bibili kami pagkain dito. Ayan.
Para mabawasan yung tiyan, mamaya matatagtagan yan. Ayan sila kuya. Mauna sila. So magluluto lang kayo mamaya mga kabayan. Marami pa sa atin ngayon, di pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talaga gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit to sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar. Ito na po yung isda. Ay wala tayong Wow! Lami kayo. Ayun sa mga kabayan, gabi na at nakapaligo na nga tayo. Ang plano sana natin ay maligo dito sa sa dagat. Kaya lang gabi na, madilim. At saka high tide po, Hindi ko lang alam kung naririnig nyo yung hampas ng alon. Talagang may kalakasan. So, may napatong natin dito. Ayan, so may kalakasan din yung alon, At madilim doon sa may dalampasigan. Kaya naman, medyo nakakatakot na din. Kasi diba, so, sila sabi nila, bukas na lang sila maliligo ng umaga. Bago kami pumunta dun sa misyon. Pero maaga din kasi kami bukas, so di ko alam kung makakaligo pa sila. Pero ako naligo na. Ayun, so galing tayo sa mahabang biyahe. Katulad po ng sabi ko, alas 5 nga po tayo ng umaga umalis kanina at nakarating tayo dito ng alas 12 matanghali o lunchtime dito sa Jazz At pagkatapos nga noon, eto po, pumunta nga tayo dito sa pumalik kami doon sa kung saan kami dumaan kanina at yun nga yung tinulungan ni Pugong Biyahero. At panoorin nyo po sa vlog niya dahil maganda yung kwento. Maganda yung kwento, yung buhay noong tinulungan po niya kanina. Buong araw, nakakapagod. Totoo yun. Nakakapagod yung buong araw pero masaya sa pakiramdam. Dahil una, kompleto kami. Daw wala pala si Ren Vlogs kasi si Ren Vlogs po ay nauna sa Manila dahil magbe-birthday yung kanyang anak. Pero masaya kami kasi nandito kami, sama-sama kami na isa yung goal talaga yung makatulong sa mga kababayan natin na mas nangangailangan. At yun naman talaga yung purpose natin kung bakit tayo nandito. At yun din naman talaga ang goal ni Pugong Biyahero, ang makatulong. Kaya naman kahit malayo, syempre tayo ay tao lang. Tao lang din tayo na nakakaramdam ng pagod, gagawin lang namin, edi magpahinga. Ipahinga yung mga pagod na nararamdaman namin. And then pagkatapos noon, edi sabak ulit, At at the end of the day, yung nangingibabaw sa amin na nararamdaman namin ay kasiyahan. Dahil mas marami tayong natulungan at nabigyan ng ngiti, nabigyan ng pag-aasa. Syempre, sa tulong po ng Panginoon, kaya kung mapapansin nyo po, bago kami pumunta sa mission talaga nagdadasal kami. Hinihiling namin ang paggabay at pasasalamat sa Diyos. At syempre, hinihiling namin, nadalhin niya kami doon sa mga tao na gusto niyang, kumbaga, alam ng Diyos na talagang kailangan ng tulong. Nang sa ganun, kahit pa paano, makatulong maibsan yung hirap na nararamdaman nila at nararanasan nila sa kanilang buhay.
Sa awa ng Panginoon, sa awa ng Diyos, tayo naman ay dinadala doon sa mga kabayan talaga natin nangangailangan. But speaking of that, nangangailangan po natin mga kabayan, kung maalala nyo po, na vlog ko po si Abby, ito, ang batang nagbabalat ng mais, ang bata na kung saan ay nagsisikap na sa buhay sa kabila ng kanyang edad na 9 years old, nakakatuwa po ay meron pong mga nag-message sa atin na nais pong magpaabot ng tulong. May mga kababayan po tayo na nais magpaabot ng tulong. Natutuwa po ako. Pero sinabi ko nga po doon sa nais magpaabot ng tulong na babalik kami doon. Babalik ako. At talagang gusto kong balikan. So, kaya naman po ay hindi pa po ngayon dahil nandito pa kami sa iba pang misyon. Katulad po nung sinasabi namin na kami talaga ay hindi nagtitigil lamang, hindi kami tumitigil sa isang lugar. Kailangan naming kumalat, pumunta, mag-ikot para mas malawak yung matulungan natin. Ayan. Kaya naman sinasabi ko po dun sa mga nagbigay ng tulong na pasensya na muna sila na mag-send ng pera para kay Abby. Sabi ko, pagpasensya niyo po muna na hindi agad ako makakabalik. Pero once na ako po ay makabalik, ay agad po natin ibibigay yung tulong na yun. Alam niyo po mga kabayan, yung kwento kasi ni Abby ay sobrang kakapulutan natin ng inspirasyon dahil sa kabila ng murang edad ni Abby, ito po ay 9 years old lamang. At 9 years old lamang si Abby. Ulila sa ina. May kapatid na bata at siya yung nag-aalaga. Kung maalala nyo po, yung Sitio Cabalantian, yun yung inakit namin na kung saan nagpagulong-gulong ako, si Master, si Rebecca, ganoon din si Krishna, at hirap na hirap talaga kami. Yun po yung araw-araw na dinadaanan ng bata na si Abby. Yun yung araw-araw niyang binabagtas para lamang makapasok sa school, para makapag-aral. Kasi si Abby talaga nakikita natin nagsisikap yung bata. Gusto niya makapagtapos, gusto niya maging maestra. Kaya nga sabi niya alas 5 pa lang daw ng umaga naalis na siya ng bahay. At sabi ko nga sa kanya, paano yung sobrang aga, madilim pa, wala silang ginagamit na flashlight, talaga nagsisikap yung bata. Maliit pa, 9 years old. Natuto na yung bata na magluto. Natuto na yung bata na hanap buhay. Kaya talaga ako sumasaludo doon sa batang yun. Kaya naman, doon sa mga nais pong magbigay at magbibigay ng tulong, pwede niyo po ako i-PM sa aking Facebook page na PBOnJ. Ito po ay personal account ko din, PBOnJ. Tingnan niyo po pag may 47,000 followers. Ako po yun. At ini-encourage ko po kayo na pakiingatan din yung tulong na ibibigay ninyo, at ina-advise ko po kayo na i-message nyo po muna kami kung kami po yung legit talaga, kasi may mga gumagaya na po yun nga lamang po, hindi ko agad may bibigay katulad ng sabi ko dahil nandito pa kami sa misyon, dahil meron na po nag-send ng pera. Ang iniisip ko po ay ibigay kay Istong or kay Edito, kay Peking Bombay, nang sa ganun sila yung magbigay kay Abby, pwede po yun. Pero parang gusto ko din ako mismo yung magbigay dun sa bata at makamusta yung bata, dahil talagang nakaka-inspire yung kwento ng bata, nakaka-inspire yung buhay ni Abby. Kaya naman abangan nyo po yung aking pagbalik. Sana makabalik agad kami doon kay Abby, at makakaasa kayo na lahat po ng ibibigay niyong tulong ay ibibigay po natin kay Abby. At ayun, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mga kabayan.
At bukas ay maaga po kami nga alis at palagi po ako magbibigay ng update po sa inyo. Nang sa ganun ay alam nyo rin po kung saan po napupunta yung mga itutulong din po ng ating mga kabayan. Yun lamang po at maraming salamat sa palaging pagsuporta. God bless po.